Good day class, ang i-discuss natin ngayon ay law of sine. So, bago yan, i-pair muna natin yung mga triangle natin, yung mga angles na side. So, angle A is 40 degrees, ang opposite niyan ay side A. So, wala siyang side, wala siyang measure. Angle B naman, ang kapartner niya ay C, 5. So, ilan yung angle B? 20. So, partner ay 5. And then, angle C, wala nakalagay. Ang partner niya ay side C. So, sa law of sine, ito yung formula. Sine A over A, sine B over B equals sine C over C. So, gamit yung given dito, substitute natin. Ang A dito ay 40. So, wala namang, ang angle A ay 40, pero walang A. Ang angle B ay 20, and then yung B ay 5. And then, walang angle C. So, ngayon, tandaan natin, na-solve natin ang angle C, angle A, and then angle ay side C. So remember, sa isang triangle, ang total niyan ay 180. Ibig sabihin, yung 40 plus 20 plus yung sa angle C, ang total ay 180. So ang gagawin natin, para makuha natin yung angle C, isubtract lang natin sa 180 yung 40, yung 20. So 180 minus 40 minus 120, ang lalabas dyan ay 120. Ito yung sukat ni angle C. So, bali ngayon, mapapalitan na to dito ng 120. So, ayan na siya. So, ito na yung magiging bago nating equation. So, again, isolve natin yung side A at side C. Okay, proceed tayo. So, ito equation kanina, kung saan nandyan na yung side, angle C na 120. So, pipili lang tayo, kasi A ang isosolve natin, dito tayo, nandito si A. So, sin 40, tapos nandito si A. So, pipili tayo kung saan siya pwedeng i-partner. Pwedeng dito or dito. Depende kung alin yung kompleto ang given. So, since dito, kulang yung given, wala yung angle, wala yung side C, hindi siya pwedeng i-pair dito. So, alin yung kompleto? Ito. So, dito lang natin pwedeng i-pair si sin 40 over A. O kung ito yung A, dito lang natin siya pwedeng i-pair. So, ito magiging equation natin, sin 40 over A. Tapos, yung kompletong given. So, sin 20 over 5. Again, hindi siya pwedeng i-pair dito sa kabila kasi kulang, walang C. Dapat kompleto yung i-pair natin sa hahanapin natin. So, ngayon, apply lang natin ang cross multiplication. A sin 20, o sila yung magka-partner, and then 5 sin 40. Ano wala ay A, kailangan matatanggal si sin 20 by dividing both side by sin 20, sin 20. And then, ang gagawin dyan? I-cancel. And then, maiwan na dyan ay A, tapos ito, 5 sin 40, and then over sin 20. Anong gagawin? Calculate lang. Tulad sa video. Ito muna. Tapos i-type yan, 5 sin 40. 5 sin 40 degrees. Nabaliktad itong dalawa. Dapat ito muna bago to. And then, click over. Tapos sin ulit. Type in 20 degrees. 20 degrees. And then, equals. Ang lalabas dyan ay 9.4 or 9.396. Ganun lang siya ka. Simple. So, solve na natin yung side A. Kuha. So, pwede niyong i-back yung video para ma-review ulit kung paano ganawa. So, proceed tayo sa side C. So, saan natin pwedeng i-pair si C? Hindi natin siya pwede i-pair dito kasi wala to, kulang. So, pwede lang natin siya i-pair dito ulit kasi ito lang yung kompleto. So, mag-equation, ito lang ang pwede. So, sin 20 over 5 equals sin 120 over C. Again, i-cross multiply lang natin yan. So, si C, ang partner ay si 120. Ang partner ni C ay si sin 20. Si 5, ang partner ay si sin 120. Ang nawawala ay si C, matatanggal dapat si sin 20. I-divide lang natin both side by sin 20, sin 20. Anong gagawin dyan? Ika-cancel. And then, maiwan si C, tapos itong part na to. So, of course, i-calculate lang natin. Ito muna. Tapos, i-type yung 5 sin 120 degrees. 5 sin 120 degrees. Degrees muna bago to. Again, degrees muna bago to. And then, click over. Type ulit yung sin 20. Sin 20 degrees. And then, equals, lalabas dyan ang 12.66. Kompleto na yung sagot. Kuha na natin yung side C. Ganyan lang siya. Okay? Again, pwede nyo itong i-play na lang ulit para makuha nyo kung paano ginawa. Madali lang naman. Proceed tayo sa next example. Ito. So, ito ay SSA. I-solve natin yung angle A kasi wala. Ano pang wala dyan?
angle C. Yung angle B, okay na. So, ang mawala pa ay side A. So, isolve natin yung tatlong nawawala. So, 1, 2, tsaka yung dito nawala na side A. So, ngayon, kung equate natin yan, so, magiging ang side A nawala, tsaka ay yung angle A, tsaka yung side A, pare silang wala. Pero yung B, 84 tsaka 145. So, ayan. And then yung sin C, kasi wala. And then 140. So, kung i-subtract natin yan, kasi nga 180 yung total itong tatlo. So, 180 minus 84 is 96. Kaya lang si 96, hindi mo malalaman kung A or C. Dalawa yan. So, hindi natin yan pwedeng ipalit sa A or sa C. Kasi pinaghatian pa nila to. So, hindi natin yan pwedeng magagamit sa angle A or sa angle C. Hindi pwede. Okay, so anong gagawin pag hindi pwede? Ito equation na to, diretso tayo sa anong pwedeng gamitin. So, dito tayo. Ang pwede nating masolve, ito dahil dalawa, hindi pwede yan. Hindi natin yan napalitan kasi wala talaga. Ang pwede lang natin isolve ngayon ay si angle, ganyan. Kung i-pair natin itong dalawa, hindi pwede, dalawa yung nawawala. Ulitin natin. Kung ito tsaka ito, hindi pwede, dalawa yung wala. Kung ito tsaka ito, hindi pwede, lalo, tatlo yung nawawala. Pero kung ito tsaka ito, ayan, pwede. Kasi isa lang yung nawawala, kumpleto yung isa. Dapat lang kompleto yung isa, tapos sa kabila, isa lang ang nawala. So, base dito sa equation, ang pwede nating unang isolve ay si angle C. O, gagamitin natin yan. Again, ito. Again, ito equation na to, dalhin natin dito. Yan. Anong gagawin? I-cross multiply. So, sin, ayan, si 145, ang kapartner ay si sin C. Si 140, ang kapartner ay si 84. So, anong nawawala? So, si sin C. So, anong tatanggalin? Si 145. 145 divided by 1 ay over sa kabila ay 145. And then, i-cancel mo lang yan. Ang maiiwan dyan ay sin C and then 140 sin 84 over 145. So, i-calculate natin yan. So, natandaan nyo yung sin. Ibig sabihin yan ay shift. Pindutin mo yung shift sa calculator. Tapos, sin. Yan. Tapos, i-type mo na to. Type mo na to. Dalawang beses. And then, i-type yung 140 sin 84. So, 140 sin ulit. And then, 84 degrees. And then, close. Okay? Tapos, click itong over. And then, ano yung over? 145. So, 145 equals. Lalabas dyan ay 73.79 or pag round of to whole number or nearest degree, magiging 74 degrees. So, yan ang magiging angle C. So, yun yung una natin ngayon. So, ngayon, dahil meron na tayong angle C, ibig sabihin, ang equation dito ay yung sin C magiging sin 74 kasi yun yung angle C natin. So, nakompleto na natin tong part na to. Kaya lang wala pa rin tong dalawa. So, ano kayang pwedeng isolve dyan? So, solve na natin yung angle A. Again, paano isolve yung angle A? Dahil given na tong dalawa, dapat nga pag i-plus yung tatlo ay 180. So, ibig sabihin, 180 i-minus natin sa 84 tsaka 74, lalabas si 22. Ayan. So, ibig sabihin, ang A ngayon ay 22. O, ayan, 22 na siya. Ngayon, dahil meron na tayong A dito, tandaan na ito ay estimated kanina ni round off to. Diba? So, dahil ni-round off natin to, much better kung kukuha tayo sa pinaka-original na given. So, wag to. Kasi possible magkaroon ng, makaka-apekto siya sa accuracy ng given. So, ito na lang i-pair natin dito sa A since complete naman. Well, pwede naman. I-pair natin dito. Kaya lang, sa accuracy, hindi siya ganun ka-accurate. Pero dahil available naman to, ito na yung kunin natin. Si sin 22 tsaka si sin 84. Ito na yung dalawa yung ipag-pair natin. So, diretso na natin yung part na yun. So, again, dito, ito yung kukunin natin. Hindi na to. Kasi rounded off to kanina. Makaka-apekto yung sa accuracy. Solve natin. Ayan. Pwede rin to, kaya lang makaka-apekto sa accuracy. Dito na lang tayo. So, cross multiply A sin 84. Siyempre, sila yung partner. 145 sin 22. Sila yung partner. Nauna ang cancellation. Ano nawawala dyan? Yung A. So, matanggal si 84 tsaka N. Sin 84, sin 84. Pag i-cancel yan, lalabas yan. A equals 145 sin 22 over sin 84. So, gamitin nyo lang yung scientific calculator nyo. O, yun naman na, walang shift kasi wala namang nakalagay na sin dito. Close nyo lang, tas 145 sin 22 degrees, and then over 84, lalabas dyan ang 56.63
Ayun yung pinakasagot sa A. Sana ay nag-gets niyo, class. Again, pwede ito gamitin, kaya lang, ganun din naman ang process, kaya lang, ito ay rounded up kanina, may mga points pa to, may mga decimal, mga ka-apekto sa accuracy, kaya much better, i-recommend ko, class, gamitin niyo kung ano yung original given. That's all. Thank you. This is, again, class, law of sine. Yung last topic natin ay law of cosine. Abangan nyo na lang. Thank you.